Sa 71 na nandito po, unang-una, I want to say thank you for sharing your time with us. Okay, na sana po makatulong din po sa inyo yung nakatulong po sa amin. And then, yan po, before we start, of course, everything, we will put it in the strongest foundation. I-submit po natin yung ating finances kay Lord, kay Lord. Beside, ano lang po naman tayo, steward lang naman po tayo ng resources niya, ng blessing niya, di ba? So yan, so for the team who already know this prayer, please pray with me. Sa nandito po na 75, ang encouragement ko po sa inyo while you pray, sabihan niyo po si Lord, sabihin niyo po sa kanya na samahan niya tayo sa training, makisit in siya sa atin so that we can receive the blessing na prepare niya sa atin tonight. Okay, so in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself in the abundance of your universe. Use me as a channel of your love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So yun, nauna na yung slide ko. So sa 77 po na nandito, I honor you for sharing your time with us. Okay, so you bringing yourself here, it is your declaration po sa sarili niyo po that you want to take charge of your finances, that you want to change kung ano man yung current financial situation na meron po kayo. Okay? So yan, disclaimer po. So unang-una po, I'm an engineer by profession. So ibig pong sabihin, I'm not a professional financial planner. Hindi rin po ako registered financial consultant. Okay? So ang ano ko po, yung i-share ko po sa inyo is kung ano yung natutunan ko for being IMG member for almost 9 years na, and kung ano yung ginagawa ko mismo in my own finances. So in IMG, what differs us to kung ano yung mga company po nandyan sa labas or other investment companies na nasa labas is that here in IMG, we only share what we do. So I think that will give an integrity doon sa kung sa ano yung ginagawa natin because hindi tayo nagbebenta. Okay? We only share to people kung ano yung nakatulong sa atin and hopefully na makatulong din sa kanila. So ito po yung career portfolio ko. So I'm an engineer by profession. I'm an electronics and communication engineer. Okay, so ito yung career portfolio ko. So mostly I work in a manufacturing company. So Texas Instruments sa Baguio, sa SunPower sa Batangas, and now currently I'm working as a technical specialist sa R&D dito sa Hewlett Packard. So R&D, HP R&D Singapore. So yan po yung trabaho ko from starting 2011 and to the present. So currently I'm more than 8 years na dito as OFW. And nag-join po ako sa IMG is 2011. 2012 January. So mag 8 year mag magna 9 years na rin po ako sa IMG. Okay? So yan po. So ang pag-uusapan po natin tonight is yung yung part of the IMG membership benefit, which is yung we have access as IMG member, we have access to mutual fund companies. So ano po ba yung mutual fund companies? So ito yung mga company na kung saan sila po yung nag-i-invest naman doon sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas like Ayala, BPI, BDO, Jollibee, and yan po yung tinatawag natin na investing in the stock market pero indirectly. Okay, kasi you can invest in the stock market directly naman. Okay, so i-differentiate po yan natin dito sa training na to. So ito po yung mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Diba? Ang tanong ko po, gusto mo ba na habang kumakain ka sa Jollibee, kumikita ka? Habang kinakagat mo yung burger yum, kumikita ka. Gusto mo ba na habang tumatawag ka sa telepono, gumagamit ka ng internet ng PLDT, kumikita ka? So, or gusto mo ba na habang bumibili ka may kondo ka sa Ayala is kumikita ka? Or gusto mo ba na yung habang may tiwala ka sa BDO,
diyan mo nilalagay yung pera mo, then why not be a part owner of BDO? Maging partner ka na, maging part owner ka. 'Di ba? So these are the big companies, blue chips company that is registered in the Philippine Stock Exchange or PSEI. Kapag nakikita niyo po PSE, so yan yung Philippine Stock Exchange natin sa Pilipinas. So kapag nanonood po kayo ng news sa business section ng news, usually yan yung sinasabi nila, our market is down, our market is up, nag-gain siya. So usually these are the companies that dictate yung pagtaas at pagbaba nung ating index or yung ano natin. And usually these are also the company that makikita nyo yan that dictate yung pagtaas ng ating ekonomiya. Okay? So ngayon, ano yung difference? So, ano po ba yung difference ng investing in the stock market directly at yung investing in the stock market indirectly? So currently, you have two ways to invest in the stock market. So direct, ito po yung mag-open ka ng online trading platform mo, like sa IMG, sa atin, ang online trading platform natin is yung MyTrade. Pwede ka rin mag-open sa COL, pwede ka rin mag-open sa Metrobank, which is First Metrosec naman yung ano nila, meron din sa BPI, which is BPI Trade, meron din sa BDO Nomura, and then meron din yung Philstock. Itong Philstock naririnig ko na rin kasi to. So ito po yung mga online trading platform na kung saan if you want to invest directly in stock market, kailangan mo po mag-open ng online platform. Okay? So ngayon, if you want to invest indirectly naman, pwede ka pong mag-invest through mutual fund. So ito yung mga mutual fund company, Philequity, which is under BDO, Atram, which is under Maybank, Philam Asset Management, Sun Life Financials, Soldibo, which is 85% owned by Kaiser, and then FAMI, which is under Metrobank. So ano po ba yung difference? Ang difference po nito is that kapag nag-invest ka direct in the stock market, ikaw po yung fund manager. Anong ibig sabihin nun? Na ikaw yung fund manager. Ikaw po yung nagmamanage ng sarili mong investment portfolio. So ibig sabihin, ikaw yung bibili, ikaw yung magbibenta, ikaw yung magdi-decide kung ano yung bibilhin mong company, ikaw din yung magdi-decide kung kailan mo siya ibibenta. So ibig sabihin, that require knowledge. Okay, so ibig sabihin, kailangan mong pag-aralan ng in-depth how the market works. And then dapat dyan is that you're updated ka sa mga nangyayari sa current events kasi usually news affect yung pagtaas at pagbaba ng number ng share ng mga companies. Okay? So ngayon, pero kung katulad po kita as OFW, meron kang regular na trabaho and then wala kang time to manage your investment portfolio kasi yung ating stock market sa Pilipinas is nag-o-open yan ng alas 10, usually nag-o-open yan mga 10 eh. Nag-o-open ng trading 10 and then nagko-close yan ng mga 3. Okay? So kung during those time, hindi mo siya maharap kasi meron kang trabaho, meron kang regular na trabaho na katulad ko, yung pag-invest sa stock market, hindi siya convenient. And then if you have no time or wala kang community to guide you, to teach you how to start investing in the stock market, mahirap po mag-umpisa dyan. Kaya ang ating nire-recommend is yung mutual fund. Kasi sa mutual fund kasi, para ka lang pong nagsisave ng pera mo sa bangko. Kasi dito po, meron po itong sariling fund manager na expert na kung saan siya yung magmamanage nung perang iniipon mo sa mutual fund. So this is the I think the most significant difference ng stock market trading and then yung indirect stock market trading which is yung mutual fund. Okay, I hope na naging clear po yun sa inyo kasi marami po dyan, I know sa mga new member po natin, if they share Jollibee, pinopost nila sa Jollibee, sa kanilang mga Facebook, merong mga nagahaw, hindi nila alam kung paano i-explain. Now you have at least have a basic understanding the difference between direct stock investing and then indirect stock investing in mutual fund. Kasi yung 1,000 pesos po sa mutual fund po yun. Okay? So ngayon, ano po ba yung advantage if we are IMG member? So one of the advantage is that, but before I will ano po i-explain ko muna yan, okay? So una, we are member of IMG. And part of our benefit is that meron tayong access doon sa mga mutual fund company and sa MyTrade, which is a stock market
broker na meron po tayo. But IMG itself, take note nyo po to, IMG itself, hindi po siya yung licensed distributor ng mga mutual fund products. Okay, hindi po siya ang license. Ang license po dyan ng government natin is Rambers. And Rambers is partnered with IMG, and tayo as member ng IMG, meron tayong access doon sa mga mutual fund company na affiliated kay Rambers Financials. So I hope clear po yun sa inyo, ha. Okay, so ulitin ko po ulit. So tayo po, member po tayo ng IMG, and part of our benefit is that we have access to mutual fund companies and then stock market broker platform, which is yung MyTrade. But IMG itself, hindi po yan ang registered or licensed distributor ng mga mutual fund products. Ang license po na distributor or accredited distributor ng mga mutual fund products is yung Rambers Financials. And Rambers is partnered with IMG, kaya tayo mga IMG member, meron tayong access doon sa mga mutual fund companies and then yung online platform trading na affiliated kay Rambers Financials. And since si Rambers yung partner natin, additional benefit natin as member is that we don't have sales load. Okay, so ano po ba yung sales load? One of the difference between mutual fund and bangko is that si bangko, kapag naglagay ka po ng pera mo, walang bawas yan. Kasi savings naman yan eh. Pero sa mutual fund, kapag naglagay ka ng pera mo, babawasan po yan ng sales load kasi investment siya. So parang meron kang admin fee. Diba? So parang ganun siya nag-work. So for example, nag-invest ka ng 5,000, yung 5,000 mo, babawasan yan ng average siguro. So iba-iba naman, every mutual fund company, iba-iba yung sales load nila, but the average is 3%. So ibig sabihin, kung nag-save ka ng 5,000, babawasan niya ng 3%, yung 3%, yung kung ilan yung naiwan, yun yung ibibili nila ng share ng mutual fund companies. Pero as IMG member, wala na yon. Kasi zero sales load tayo, which is part of our benefit sa Rambers. So anong ibig sabihin yan? So ibig sabihin, kapag nag-invest ka ng 5,000, yung buong 5,000 mo, yun na yung ibibili ng share ng mutual fund companies. Okay? And hindi pa po dyan nag-stop yan. One of our best benefit na meron tayo as a member is yung meron po tayong free investment seminar palagi, which is this is one, yung basic mutual fund, and meron tayong in-depth niyan, nagtitrain sa atin si Boss Rex Mendoza. Siya po yung President and CEO ng Rambers Financial. So usually nakikita palagi natin yan. Doon sa virtual event po natin na convention, nag-share po siya about yung ano ng market natin, saan siya papunta, ano yung magandang strategy, di ba? Shinare niya yon during the convention. So yan po yung isang ano dyan. Okay, so ulitin ko po. Ano yung advantage if you are an IMG member is one, zero sales load tayo, walang bawas. And then pangalawa is yung merong mag-guide po sa'yo habang nag-uumpisa ka, which is napaka-importante po nun. Okay? So Rambers, sino ba si Rambers? So ito syempre, kailangan natin pag-aralan si Rambers kasi siya yung license eh. Kailangan maging in-depth tayo, kailangan intindihin natin, license ba yan si Rambers na mag-distribute. So Rambers Financial is a service industry, is in the financial service industry since 1993. It is registered under Security and Exchange Commission with CR number 2004-0095 as a company authorized to distribute mutual fund products. So ito po yun. Kung pupunta po kayo dito sa security.sec, makikita nyo po to. Ito, downloadable naman po to na PDF. Okay, so makikita nyo po dyan si Rambers. Yan, oh. Ito po siya. So Rambers Financial, Insurance Agency doing under the trade of Rambers Financial. So ito po yung ano niya. Ito po yung, kung ano yung nakita nyo ditong company, ito yung mga company registered. Okay? So sa mga mutual fund companies naman natin like Atram, like ito naman yung mga mutual fund company that are registered with Security and Exchange Commission din. 'Di ba? So nandiyan si FAMI, kung makikita mo karamihan po diyan nandiyan si FAMI, First Metro, 'di ba? Nandiyan din si Phil Equity, nandiyan si Suldibo, nandiyan si Sun Life, 'di ba?
nandiyan din si PhilAm. So karamihan po lahat po ng ating mutual fund company is registered po yan sa Security and Exchange Commission. Ito downloadable din po na PDF. Okay? So kapag may nagtanong po sa'yo na ano ba yung PhilEquity, okay ba yan? So yan, pakita mo lang po yan. Ito yung mga registered na mutual fund company sa Pilipinas. So yan, pakita nyo lang po yan. Okay, so what is mutual fund? So mutual fund is a type of financial vehicle made up of pool of money collected from many investors to invest in securities. Securities like stocks, bond, so yung UITF bond po yun. Okay, money market instruments and other paper asset. So ito po yung mutual fund, 'di ba? So pool of fund po 'yan na kung saan it is managed by professional fund manager. So katulad nga po ng sinabi ko kanina, one of the magandang features or benefit if you invest in the mutual fund is that meron kang fund manager na nagma-manage ng sarili mong ng investment mo. Where in the stock market, ikaw mismo yung magmamanage, di ba? And if you are like me, OFW, meron tayong trabaho, it is not convenient to us kasi we need to spend time on managing that one. Okay? So yan po. And to me, when somebody asks me, I always ask them, if you want to invest, pag-aralan mo muna yung mutual fund. So palagi yan yung recommendation ko. If you want to invest in the stock market, we encourage it. Me personally, and then the team, we encourage that kasi ang goal nga natin is magkaroon tayo ng diversification, and mutual fund and stock market is one of the vehicle na pwede natin gamitin. But before you go to stock market, mag-mutual fund ka muna and learn how the mutual fund works. Kasi parang parehas lang siya. Okay? So ganun po. So paano po ba nag-work ang mutual fund? So simple lang, katulad nga dun sa natin. So tayo, ang tawag sa atin, investor. So there's two type of investor. One is corporate investor. So ito po yung mga malalaking investor na may malaki yung perang pwede nilang like cooperative, like yung simbahan natin, yan, it is part of the corporate. Yung mga malalaking kumpanya na kung saan yung kinikita nila, gusto nilang kumita din. So they call that as a corporate account. So sa atin naman, ang tawag po sa atin is retail. Retail account naman po tayo. Bakit retail? Kasi maliit lang yung pwede nating invest. Pero ang kagandahan sa retail is that marami. So for example, yung 1,000 ni Sis Joric, 1,000 ni Sis Richel, 5,000 ni Sis Murphy, 5,000 ni Sis Mildred, nilagay yan yan yung mga pool of fund na tinatawag. So ibig sabihin kung 1 million yung nag-iinvest na retail and yung tagpa 5,000 po tayo, that is already 5 million. So ang tawag doon is yung pool of fund. So yung full of fund na po na yan or full of money na pinagkakatiwala po yan sa isang fund manager. Si fund manager po ang nagde-decide saan niya yung i-invest na securities. When we talk about securities, yan yung si Jollibee, yan yung si Meralco, yan yung si Ayala, si San Miguel, si BPI, si GMA. So titingnan niyo po yan, saan ko ba magandang i-invest itong pera na pinagkatiwala sa akin ng mga investor. And habang kumikita itong mga to, kumikita rin po yung nag-generate din po ng returns yung ating investment. At yan, yung return na yan, ipinapasa po yan sa ating sa mga investor dahil lumalaki po yung value or lumalaki po yung amount, tumataas po yung value per share or yung presyo ng share presyo ng share. So ganun po siya. Habang kumikita itong mga to, kumikita din yung mutual fund natin, tumataas ngayon yung presyo niya. Okay? So, ganyan po yung nag-work yung mutual fund. So, why we need to invest in mutual fund is because of basically of the money game na tinatawag. So, bakit po sinabing money game yan? Kasi we have this inflation tsaka tax na kung saan if you don't know how it will kung paano po siya nakakaapekto sa pera mo, it will make you poor. Okay? So kailangan nyo po yung pag-aralan. So we know about inflation. So ngayon nararamdaman natin 'yan sa ano ng COVID, 'di ba? Yung sabi nga ni Mrs., yung presyo na daw ng mga bilihin sa Pilipinas is hindi na makatao, 'di ba? So you call that inflation. Yung pagtaas ng pera ng presyo ng bilihin.
'di ba? And then of course, meron din tax. So this is the two killer ng pera po natin, okay? So we need to learn, kailangan natin siyang pag-aralan para matutunan natin kung paano ba siya nakakaapekto doon sa pera natin. Okay? So yan. So what is inflation? So yan yung una nating i-define. So para makita natin yung epekto ng inflation sa pera natin, ito simple lang. Ligo, sino po ditong katulad ko na mahilig sa ligo? Okay nga, i-type nyo nga diyan yung yung sabi nyo ako kung mahilig din kayo sa ligo na katulad ko. Gusto ko makita. Meron ba? Me. Yan. Lalo na yung maanghang, 'di ba? Kapag yung maanghang tapos lalagyan mo yan ng sabaw, tapos meron siyang sutanghon, tapos umuulan, 'di ba? Yan, 'di ba? So kung fan po kayo ng ligo, mararamdaman niyo po 'to. Bakit? Kasi nung 2011, ang price ng ligo is 11.25. Noong 2012, ang presyo niya na yan is 14 pesos. So ibig sabihin, tumaas yung presyo ng ligo, same ligo, pero in just 1 year, tumaas yung presyo niya ng 24%. Yung 24% na yan po yung tinatawag nating inflation. So ano po ba yung inflation? So inflation, ito yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Okay? So kailangan natin yung i-consider when we are start investing. Okay? So to make it visible how it can help you kapag para makapag-decide po kayo ano yung magandang investment vehicle na dapat yung gamitin, ito po yung illustration niyan. So for example, yung Ligo nung 2011 ang presyo po niyan is 11.25. So ang pera mo meron kang 100. Yung 100 mo nakabili ng 9 na ligo. So ibig sabihin kung isang ligo is isang kainan, yung 100 mo nakakain ka ng 9 na beses. So ganun lang yung ibig niyang sabihin niyan. Ngayon lumampas ang isang taon, ang presyo na ng ligo 14 pesos na siya. Ang pera mo meron ka pa ring 100, hindi naman tumaas yung sahod mo. So yung budget mo hindi pa rin nabago. 'Di ba? Para sa 9 na kainan, gusto ko ligo para yung para 100 lang yung gagastusin ko. So ngayon ang sinabi mo, ito i-invest ko to sa bangko or sa time deposit na kung saan magbibigay sa iyo ng 4%. So yung pera mo, ininvest mo sa 4%, lumaki siya, pero lumaki nga siya pero hindi niya po na-outpace yung inflation. Kasi yung nabili mo na ligo is nabawasan. So ibig sabihin dito, in just 1 year, nabawasan ng isang kainan yung 100 pesos mo. 'Di ba? So ganyan lang po yung ibig niyang sabihin. So we need to look for investment vehicle that can outpace inflation. So yan po yung isang kailangan nating i-consider when we're talking about investment. Kailangan one of the requirement na kailangan nating hanapin is that kapag mag-invest ba ako dito sa isang investment na to, mas mataas ba yung binibigay niya sa aking interest compared doon sa inflation sa Pilipinas or compared doon sa pagtaas ng bilihin. So yan po yung isa sa kailangan yung i-consider. Okay? So in the Philippines, ito po yung inflation rate po natin sa Pilipinas. So ito yung annual po yan ha. So annual average yan. So ibig sabihin, kung titingnan mo yan, ang average po niya for the 10 years is that 3.2% yung inflation natin. So paano yan makakatulong sa inyo? So ngayon, kung meron po kayong kaibigan at lumapit sa inyo, sasabihin sa inyo is, mag-invest ka dito, maganda to. So tanungin niyo po sa kanya, ilan ba yung return? O for example, meron kang kaibigan sa bangko, sinabi niya, mag-invest ka dito sa time deposit namin, bibigyan ka po namin ng 3%. So ngayon pa lang, kung alam mo na ang average inflation rate sa Pilipinas in 10 years is 3.2%, alam mo na nalugi ka doon sa time deposit. 'Di ba? So ang goal natin when it comes to investment is to maximize yung pera, yung pwedeng kitain ng pera natin. Kasi nag-ipon na rin tayo 'di ba? Nag-ipon na rin tayo, dapat kumita siya. Dapat mag-work siya para pag kinailangan natin, hindi siya kulang. Kasi yun yung mostly na mistake, nag-iipon pero pag kinailangan na, kinulang. Kasi nilagay nila sa maling investment vehicle or kasi hindi sila naturuan kung paano ba maggumawa ng plano. Okay? So, why savings account? So, kung titingnan nyo yan, ito yung mga popular na investment or kung saan natin nilalagay yung pera natin.
So savings account and then time deposit. So ito po yung current rate. So kapag meron kayong BPI at savings account po yan, yung interest na ibibigay niya po sa inyo in 1 year is 0.5. Okay? So ibig sabihin, pag nilagay mo yung pera mo, pinatulog mo yung pera mo sa BPI, at 1 year, 0.5 yung binigay niya sa yung interest. So 3.2% minus 0.5, so lugi ka na po ng 3%. And then, iano mo pa po yan. Diba? So ito naman pag time deposit. So dati, maganda pa yung return, maganda pa yung binibigay nilang interest ng mga panahon ni na tatay, nanay, okay pa yung interest na binibigay nila, kaya naituro sa atin is bangko, pero ngayon hindi na po yan pwede, kulang na po yan. Okay, so dati, I still can recall, I think way back 2008, nasa Batangas ako noon, BPI offer me a time deposit na around 3% yung ano nila. Diba? So, ang ano po niyan is that ngayon wala na po yan. Ngayon 1.5, ang pinakamataas na nga po magbigay is PS Bank, which is 1.5% in 1 year. Diba? Pero, yan po, subjected pa po yan sa tax. So yung interest mo na 1.5, i-minus mo pa dyan yung 20% na tax, yun yung may iwan na interest mo in 1 year. So, yes, putting your money in the bank is safe. Totoo po yan. That's why we recommend that you put your emergency fund there kasi accessible yan anytime pwede mo ano. But yung rest ng savings mo that you are planning para sa retirement mo, para sa educational plan ng anak mo, para sa business mo, pag umuwi ka ng Pilipinas, wag mo po yang ilalagay sa bangko. Kasi malulugi lang po yan ng inflation tsaka tax. Okay? So, sabi nga, when it comes to tax, nothing is certain, yan lang po yung sigurado. Isa sa mga sigurado sa buhay. Tax tsaka yung debt. Mamamatay ka rin and then magbabayad ka talaga ng tax. Hindi mo yan malalampasan, sabi nga ni Benjamin Franklin. So, nagtatrabaho ka, meron kang income tax. Kumakain ka, meron kang IBAT. Nag-invest ka, meron kang wealth tax. Pag kinuha tayo ni Lord, meron pa rin tayong tax, which is yung state tax ang tinatawag dyan. Okay, all of this, pag mapag-aaralan nyo po, when you attend yung ano natin, yung tawag dito, yung workshop. If you finish your workshop training video, malalaman nyo po itong state tax. Okay? So, are you winning the money game? Naiintindihan mo na po ba ngayon kung paano nakaka-apekto si inflation sa pera mo? At para hindi siya kulangin? Para ma-evaluate mo kung anong investment vehicle yung pwede mong sakyan para ma-maximize mo yung pwedeng kitain ng pera mo. And naiintindihan mo na ba yung tax na kailangan maghanap ka ng investment vehicle na at least kung hindi ka man makaiwas is minimum, makakatipid ka dun sa tax na pwede nilang tanggalin. Kasi if you don't find ways, ito po yung mangyayari sa iyo. Okay, for example, meron kang 100,000 ngayon, nilagay mo yan sa bangko. So ininteresan ng bangko ng 2.5%. In 1 year, kumita ng 250 pesos yung 100,000 mo. Tapos, binawasan po yan ng tax na 20%. So 20% ng 250, that is 50 pesos. And then, so ang naiwan is 100,200. Kung kukunin mo yung anong po yan, kung i-consider mo yung inflation, which is when it comes to planning, we always use the 5%, i-minus mo yung pagtaas ng presyo ng bilihin, after a year, ang worth na lang o ang value na lang nung 100,000 mo o yung mabibili niya na lang is worth na lang na 95,200. So be smart, okay? Kasi if you don't understand how inflation and tax affect your savings and investment, yan po yung isang bagay that will make you poor. So be smart. Learn how to make money work for you. Okay? So ito po yung pag-aaralan natin tonight. How we can make money work for us habang nagtatrabaho po tayo, habang OFW tayo. Pag-aralan natin paano rin yung pera natin magtrabaho para sa atin. Para dalawa na tayo nagtatrabaho, meron na tayong katulungan. Mahirap naman yung tayo lang yung nagtatrabaho, di ba? Okay? And ang kagandahan po, kung pera yung nagtatrabaho, wala pong holiday. Hindi po yan tumatanda at hindi po yan nagko-complain. Okay? So it is one of the
best worker na meron po tayo. Okay? So, syempre, mutual fund, meron po yung mga types of mutual fund. So, ano po ba yung mga types of mutual fund? So, una is yung money market fund. So, ano ba yung type niyan? So, it is a conservative. So, conservative siya. So, ibig sabihin, yung growth niya minimal lang. Ang ang objective niyan is capital growth. So ibig sabihin at least safe siya na kumikita kahit konti o mas mataas sa bangko. So parang ganun 'yon. Or if you're planning to build your additional layer of your emergency fund, meron ka ng pera sa bangko and you want to build an additional emergency fund para protection mo, you can use money market fund as one venue. Okay, so ito yung typical na portfolio mix niya. Kalahati is nasa time deposit, part of it is nasa bond, and then yung iba ay yung part of it is liquid, cash equivalent, na kung saan liquid yan para anytime kung gusto nyong kunin, makukuha nyo siya. Okay? So money market fund is a very conservative type of mutual funds that invest in short-term time deposit, cash and cash equivalent. The main investment objective of this fund is for diversification. So tulad nga po ng sabi ko, if you're planning to build another layer of emergency fund, pwede niyo pong gamitin tong money market fund. So ang recommended length of stay is at least short term na 1 year. So at least 1 year yung recommendation niya. Okay? So second is yung bond fund. So bond fund it is a conservative. Kung yung kung yung money market is very conservative, bond fund is conservative din yan. So rule of thumb when it comes to investment, ang rule of thumb po niyan is ganito: the higher the risk, the higher the return. So kung mababa yung risk, mababa din yung return. So ganyan lang po yung niya. So ano po ba yung objective naman nitong bond fund? Capital preservation. So ilan po ba yung average na pwede niyang ibigay sa akin every year? So magre-range siya ng 6% to 4%. At least mas mataas siya compare sa bangko. So itong makikita nyo po dito na drawing na bilog, ito po yung typical portfolio mix niya. Meron siyang cash, meron siyang commercial bonds, meron siyang fixed income, meron siyang treasury bill, tapos meron siyang treasury notes. So usually ito 'yon. Usually itong mga treasury bill, treasury notes, maririnig nyo yan kapag may news about sa Bangko Sentral, di ba? Nagbebenta sila ng treasury bill o nagbebenta sila ng treasury notes, yan. So bond fund is a low risk type of mutual fund that uh, invest mostly in fixed income instrument such as government securities. Okay, so government securities, yan po yung treasury bill, treasury notes, di ba? Kung mapapansin niyo po, kung ang central bank, kung yung gobyerno is marami silang project and they need fund, kailangan nila ng pondo, the Bangko Sentral magbebenta po sila ng mga treasury bills, treasury notes. Okay, corporate bonds, and then main investment objective is capital preservation with a reasonable growth. So ano po yung recommended stay is 1 to 2 years. And then balance fund. So yung balance fund naman, of course, it is a moderate kasi kalahati niya nasa government securities. Siyempre, kalahati nun is ini-invest na nila dun sa mga blue chips companies or ini-invest na nila sa Jollibee, ini-invest na nila sa stock market. So ano yung objective? The objective is capital growth. So magkano ba yung pwede niyang ibigay sa'yo ng interest every year? So 12% to 15%. So yan po siya. So balance fund is a moderate risk type of mutual fund that invests in a combination of equities, stocks, and fixed income. Okay, fixed income. The objective, asset allocation according to the fund objective, the main investment objective of the fund is to medium and long-term growth. So ang recommendation stay niyan is 3 to 5%. Kung napapansin niyo po, kung pinagawa na po kayo ng financial blueprint or personal pension planning ng mga sponsor nyo, itong balance fund, usually ito po yung kapag natapos mo na yung 20 years na savings plan mo, and then gusto mo is pension na lang, na kung saan yung pera mo is kumikita ng 10%, so dito po yun, ang recommendation po nun is ilagay mo siya sa balance fund. Okay, so yan po siya. Or bond fund, balance or bond fund.
So stock market or stock fund or stock equity or equity fund. So kapag tinawag na stock fund, kapag tinawag na equity fund, parehas lang po 'yan. Okay? So this is a type of fund that is aggressive. So ulitin ko po, rule of thumb, the higher the risk, the higher the return. So ibig sabihin, to minimize the risk, kailangan mo po 'yang pag-aralan. Okay? So ang goal, ang objective is capital appreciation. Gusto ko pag nilagay ko yung pera ko, dapat lumalaki siya. So ibig sabihin dito stock fund yung ideal sa iyo or yung equity fund. Parehas lang po yan, stock fund and equity fund. So ilan ba yung pwedeng ikitain ng pera mo? Every year kapag dito mo nilagay yung investment mo, 15 to 18% per annum. And take note po, when we talk about investment dapat compounding po yan. Dapat yung interest po niya is nagko-compound. Ano po ba yung difference ng investment sa putting your money in a savings account? Sa bangko po kasi, ang interest po niyan is simple interest. Ano po ba yung simple interest? Yung interest po niya, every year, kapag hindi po yan sinasama, ang iniinteresan lang po kasi sa bangko is kung magkano yung pera mo. So yung interest, hindi po yan sinasama para interesan ulit. So yun yung tawag sa simple interest. Sa mutual fund or sa investment, ano po yan? Compounding. So ano po ba yung compounding? Yung investment mo ay yung interest mo, dinadagdag yan dun sa pera mo at nag-i-interest din siya. So ibig sabihin, nagko-compound yung interest mo. Kasi yung interest mo, kumikita rin ng interest. So ganun siya nag-work. So a stock fund is an aggressive type of mutual fund that invest mostly in shares of stocks and corporation, yung share or stock of corporation, yung mga malalaking kumpanya sa Pilipinas like Jollibee, Ayala, Meralco, San Miguel Corporation. Okay, the objective is growth capital and fund appreciation for long period of time. So ang recommendation stay is long term, siyempre 5 years or more. So bakit 5 years or more? Since compounding po yan, the more time your money you have mas malaki yung pwede niyang kitain kapag mas matagal siya. Okay? Kasi compounding yun eh. Okay? And then ano po ba yung benefit if you invest in the mutual fund? Una is yung fund manager nga po. So between the fund manager and me, I've been investing in the stock market since 2012. So 8 years na rin ako nag-invest sa stock market. Between the fund manager and me, mas expert pa rin siya. 'Di ba? Kasi yan talaga yung trabaho niya. Yan yung talagang pinag-aralan niya. 'Di ba? So yun yung advantage if you invest your money in the mutual fund kasi merong fund manager who is expert to manage yung investment mo. Kaya ako palagi ko yung sinasabi, I'm investing in the stock market but I always recommend you want to invest in the stock market, mag-invest ka muna sa mutual fund. Pag-aralan mo muna siya. Okay? Second is yung diversification. So diversification, this is a safety net na kung saan, and this one we encourage you diversify your portfolio kasi ang ano po dyan is that yung kasabihan na don't put your egg in one basket. Kasi kung lahat ng itlog mo, nilagay mo sa isang basket, nabitawan mo yan, basag lahat yan. So yun yung pinaka-simplest way ng explanation. So ibig sabihin, diversification, this will protect your investment. Part of the mutual fund is yung diversified na po siya. Kasi hindi lang siya nag-i-invest sa isang kumpanya, maraming kumpanya siya nag-i-invest. Okay? Tax exempted. So ito 'yon kanina 'di ba? One of the factor that make you poor is yung tax. So, hindi mo alam kung paano siya gamitin. And mutual fund is tax exempted. Under RA 8424, which is the tax reform program of 1997. So mutual fund company is not taxable. Yung gain po niyan, hindi po yan tinatax. Kung yung gain mo sa bangko, tinataksan siya ng withholding tax na 20%, sa mutual fund hindi. So kung yung savings mo na 1 million, kumita ng 1 million, makukuha mo yung both. So wala na po yung bawas. Okay? Because the government is endorsing this one. In-endorse nila yung long-term investment. Okay? Low capital requirement.
So sa atin sa Pilipinas, 5,000, 1,000 pwede ka na po mag-umpisa. So sa IMG nga, yung soldibo natin, di ba? Part na po niyan is yung kapag nagpa-member ka is part ng membership na binayad mo is pupunta na po direct. Magiging initial investment mo na yan dun sa Soldibo Mutual Fund mo. Diba? So yan po yun. So now in the Philippines, sabi ko nga kahit tricycle driver kayang mag-invest sa mutual fund kung alam niya lang. Diba? 1,000 pesos a month. Imagine mo yan. Okay? Great equalizer, yes, kasi ang isang pinakamagandang example po nito is that if you want to go if you have money, kung titingnan mo po yan kapag pupunta ka po sa time deposit sa mga bangko, meron po silang sinasabi na kung mas malaki yung kaya mong i-save, mas malaki yung pwede kong ibigay na interest sa'yo. So sa mutual fund, hindi. Kung 5,000 yung sinave mo, versus the 1 million, pag sinabi ng mutual fund na ang interest is 12%, parehas po kayong 12% yung kita. Okay, so yan yung isang kagandahan po dyan. It is a great equalizer. Hindi katulad kapag time deposit, kung mas malaki yung kaya mong ipunin, mas malaki yung interest na pwede nilang ibigay sa'yo. Okay? Ang mutual fund, hindi. So potential higher return, yes. One of the reason kung bakit mas mataas yung pwede niyang ibigay na return sa'yo is because of the fund manager. And then of course, yung diversification of yung isang factor din yan is yung diversification. 'Di ba? So yan po yung isang reason diyan. So kapag nag-invest po tayo, so ito pong isang example po nito, ito yung actual po to na return, okay? Part of our partners, mutual fund partner na meron tayong access is yung PhilAm. And sa PhilAm, kapag gusto niyo po mag-invest doon sa equity fund nila, ito po yung pangalan ng fund nila, which is PhilAm Strategic Growth Fund. So ito po yung equity fund nila. So kapag nag-invest ka po dito, so for example, ito yung actual niya. So nung 2007, ang return niya is 20%. Noong 2008, negative 38%. Noong 2010, 47%. Noong 2010, 55% yung kinita niya. Noong 2011, ang actual na binigay niyang interest is 2%. Noong 2012, 29%. And noong 2013, nag-negative siya na 10%. Pero kung titingnan mo po yan, kaya stay long enough eh. Kung may 100,000 ka at nag-start ka nag-invest sa PhilAm Strategic Growth Fund noong 2007, yung pera mo, kumita po siya ng average na 15% in 7 years. So 15% every year in 7 years, yan yung po yung average return niya. So 'di ba? Imagine mo kung 15%, mas malaki yan sa bangko, mas malaki yan doon sa inflation rate natin which is 3.20. So ibig sabihin, meron ka pa pong malaki pa po yung return mo, 'di ba? And ito, part of our access is yung sa Philequity, which is affiliated po yan sa BDO. Nag-start po ang Philequity 1994. Sabi ko nga po matagal na po yan pero hindi po natin alam. Hindi po natin so hindi natin siya na-maximize. So ito po yung mga actual return niya, nagbigay siya ng positive 14, positive 58%, negative 40, negative 5, negative 5. Pero kung titingnan mo po yan, kung i-average mo for the past 20 years, binigyan ka po niya ng 20% average return every year. So yung pera mo po, kung tingnan nyo nga po to di ba? In 20 years, 1 million, naging 29 million siya. Di ba? Kung alam lang sana natin, sayang yung mga perang lumampas sa atin. Kung alam lang pala natin na pwedeng magtrabaho yung pera natin, katulad ng pagtatrabaho nito. Di ba? So liquidity, so sa liquidity po yan, hindi siya ganun ka-liquid when it comes to bank kasi ito po meron po siyang 7 banking days. Kasi sa bangko kasi anytime pwede mong withdraw. Dito po, liquid din siya but hindi siya ganun ka-liquid ng bangko kasi dito po pag ni-redeem mo po yan, kailangan pa pong hintay ka po ng from the date na inacknowledge nila yung yung redemption mo. Okay? Kapag nag-redeem ka po, meron po yung form. Punta lang po kayo sa Rumber's website, Rumber Financial website. And then, download nyo lang po yung redemption form ng mutual fund nyo. Siyempre, iba-iba po yan kung ang mutual fund mo Philequity. So, kailangan ang i-download mong redemption form is yung Philequity. Kasi doon sa Rumbers, meron doon Philequity, merong PhilAm, merong Sun Life, merong Maybank. So, hanapin mo po kung ano po yung mutual fund mo.
you fill up the redemption form. So ang requirement po dyan pag nag-redeem po kayo is one redemption form plus yung SOA. So example ng one SOA, one sample of your SOA or yung statement of account nyo. Kasi kapag nag-invest po kayo dito sa mutual fund, every quarter nakaka-receive ka po ng statement of account or SOA. So yung SOA mo na yun na pinapadala sa iyo ng mutual fund, yun yung isasama mo doon sa redemption form. Okay? So, tulad nga po ng sabi ko, 7 banking days. So ngayon po, cheque po kasi yan eh. So usually, i-deposit nila yan doon sa bank account na ilalagay mo doon sa redemption form. But take note po, dapat yung bank account na ilalagay mo is yung personal bank account mo. Okay? Kasi baka mamaya ilalagay mong bank account is bank account ni asawa mo, hindi po yun pwede. Dapat yung pangalan sa cheque tsaka yung bank account dapat iisa. Okay? So ito yung isang example ko. Ako nag-redeem ako. Okay, nung sa First Metro ko, yung sa Metro Bank, niredeem ko yan ng 2016. Dinagdag ko yan doon sa pagpapatayo ni Mrs. ng bahay namin. Okay, si Mrs. nagpatayo ng bahay namin. Okay, so yan, niredeem ko po yan. So kaya alam ko po, okay, nagredeem na po ako dyan. Okay. So how safe is mutual fund? One is that it is regulated. It is registered to Security and Exchange Commission. It is highly regulated. Kaya nga po yung forms po natin, di ba? So may nagsabi sa akin, bro, bakit naman napaka-stricto ng mutual fund? Kailangan mag-fill up ako ng application form, kailangan pang i-scan tapos i-submit sa IMG para titingnan nila kung okay na ba lahat, kung may kulang pa akong kailangan kong fill upan. Tapos pag in-approve nila, tsaka ako magpapadala ng tsaka kailangan ko pang ipadala yung hard copy is because it is highly regulated. Matakot po kayo kung hindi ganyan, di ba? Matakot po kayo kung hindi ganun yung ano kasi hindi siya ang ano po ang ibig sabihin lang po noon is that yun yung mga requirement na kailangan nating gawin because yan din po naman yung nire-require ng government. Kung hindi po nila yan gagawin at ano po sila po naman yung baka mawalan po sila ng license sa mismong Security and Exchange Commission. Okay? So for reason why mutual fund is safe is because it is governed by a law which is Investment Company Act RA 2629. So ibig sabihin since may batas, meron yung mga implementing rules na tinakal nila at pinag-usapan ng ating mga mambabatas. And since may batas po diyan, meron po yung government agency na nag-i-implement. So, which is Security and Exchange Commission. Siya po, si Security and Exchange Commission is the government agency that make sure na yung implementing rule ng batas na to is sinusunod ng mga mutual fund companies. Kasi ang purpose naman nitong batas na to is protektahan yung mga investor, yung pera ng investor. Okay? So, third is that they are regularly audited by independent auditor. And then, yung pang-apat is that yung pera ng investor, hindi yan hawak ng mutual fund company, which is also part doon sa implementing rule. Dapat, yung pera nasa third-party custodian bank. Dapat hindi yan hawak ng mutual fund company. So, yan po. So, sa transparency po, every investor, meron po kayong right or you are entitled to check where the fund is invested. So, makikita nyo po yan doon sa website ng mutual fund company nyo po. So punta lang po kayo doon sa iba-iba na kasi ngayon eh. Dati Perspectus eh. Ngayon nababago na yung mga website eh. So tingnan nyo lang po kung saan yung top 10, kung saan sila top 10 nag-i-invest. Nandun po yun. It is required by law na yung top 10 companies kung saan sila nag-i-invest, saan nila dinadala yung pera is nandoon sa website po nila. And then of course yung PanFact sheets, if you're an IMG member and naka-subscribe po kayo sa Rambers, makaka-receive po kayo ng mga ganito. 'Di ba? So ito po, one example is Soldibo. So kung makikita mo po si Soldibo, this is the top 10 company na saan niya nilalagay yung pera. So take note po, this is 2018 pa kasi na-update na to eh. Ngayon ang update nito ngayon kasama na dito sa top 10 si Jollibee. Hindi ko mahanap yung ano eh. Babaguhin ko na lang yan. And then of course, ito yung PanFact sheets every daily. So ngayon, alam mo na, kung meron kang Soldibo, alam mo, yung Soldibo ka pala, bumaba siya ngayon, so bibili ako, naka-sale. Diba? O yung PhilAm ko pala, tumaas siya ng 1.36.
pwede ko na siyang ibenta, di ba? So ganon. Pero of course, in mutual fund, we always recommend, always look at it on a long term, build the discipline. So yan yung palagi nating inaano. Kung gusto mong mag-trade, mag-stock market ka. Yung mutual fund mo, i-equate mo yan, i-align mo yan doon sa mga long-term goals mo, like college fund, like retirement, para at least ang gagawin mo lang dyan is to discipline yourself to save every month. Di ba? Kung gusto mo ng trade, gusto mong high energy, gusto mong ninenervyos ka, gusto mong mag-stock market ka po, doon ka mag-trade. Okay? So statement of account, so ito po yung isang example ng SOA. So ito po binigay po sa atin to ng Rambers with the anong tawag nito? Tinanggal lang po nila yung pangalan ng mga owner. Okay, so this is our real ito yung mga mga unang nag-invest sa atin. So for example, ito si A, okay? Nag-invest siya sa Philequity noong 2019 ay 1997. Ang presyo ng Philequity that time, February 7, nung bumili siya, ang presyo ng Philequity is 2.6, 2 pesos and 63 centavos. Ilan ang ininvest niya? 25,000. Yung 25,000 niya nakabili ng 9,200 shares. 'Di ba? So titingnan niyo po. Yan. Ngayon, kung itong share niya na po na to, binenta niya yan. Okay? Sabihin na natin binenta niya ng 2014. Noong May 2014, May 10, 2014, ang presyo po ng Philequity is 33 pesos and 95 cents. Okay? Yung 9,281 shares po niya, ang worth na po niya is 315,000. Pag niredeem niya pag binenta niya or niredeem niya. Diba? Kung titingnan mo yan, ilan ba yung kinita niya? Kumita po siya ng 290,000. Bakit? Kasi 25,000 lang naman yung investment niya eh. So ilan yung capital gain niya? Ilang percent? 1,000%. Diba? That is money working for you. Imagine nyo kung tinagdagan niya pa to, diba? So baka mas sigurado mas malaki pa yung kinita ng pera niya dyan. So ito rin yung isang example which is what we always advise the team, build it small amount, fixed amount, do it monthly, and do it long term. Okay, so ito po yung tinuturo natin. Okay, isang example, malapit-lapit siya doon sa tinuturo natin. Pero ito kasi, kung titingnan nyo po yung niya, hindi siya monthly. Ang ginawa niya lang dyan, kapag meron siyang pera, nilalakihan niya, at hindi monthly, naglalagay siya. Pero yung total savings niya dito is 215,000. Yung 215,000 niya, nakabili ng 19,000 shares ng Philequity. So same lang, kapag yung 19,000 shares na yan, binenta niya or ni-redeem niya during May 10, 2014, yung pera niya po is naging 677 na. So kumita siya ng almost 500,000. Ang return po niya is 215,000. Yun yung ROI. So this is how your money can work for you if you put your money in a mutual fund. At susundin niyo po yung tinuturo po namin. Small amount, do it monthly, and do it long term. Okay? So bakit natin kailangan pag-aralan ng mutual fund is because part po yan ng level 2 investment natin doon sa personal pension planning natin or financial blueprint. If itong meron po dito sa 127 dito na umattend and hindi pa po kayo napagawan ng sponsor nyo or yung nyo po ng financial blueprint, I highly recommend na upuan na sit down with your trainer and ask them to tulungan po nila kayo paano gumawa ng sarili nyo pong savings plan. Okay? So of course to me, from planning, which is ito naman yung tinuturo natin, pag nagplano ka, syempre, ilagay mo sa action. So ito yung action niyan, di ba? So ito yung retirement namin ni Mrs. Nilagay ko sa Suldibo. Okay, nag-start ako diyan 2017 pero ito shinif ko na to eh. Shinif ko na to sa IMB Suldibo ni Mrs. Okay, yan. So retirement, Suldibo, college fund ni ate. So itong college fund ni ate, ito yung pinakaunang mutual fund na kinuha ko. Kasi alam ko kasi na kapag hindi ako nakapag-ipon sa college fund ni ate at naabutan ako ng pagka-college niya dito as OFW, mahirapan ako umuwi. Kaya unang-una po yan na inipon ko.
Okay, so college fund ni ate. So nag-save ako dyan dati. Yan, makikita nyo 5,000, 6,000. Ang total savings ko dyan is 200,000. Kung ang based on my projection, if the 200, if Philequity will give me 12% interest per year, ano po yan, magiging 600,000 po yan kapag nag-college si ate. So meron siyang college fund. So, ganyan lang po yan, ganyan po siya, ganyan lang po gawin yung college fund. Kasi may nagtanong sa akin bro, paano po ba gawin yung college fund? So simple lang. Kaya simple lang po yan, tuturo natin yan mamaya. And then of course, na mga may alam. Okay, so bakit? So congratulations sa 77 na nandito kasi kung meron po kayong anak na parang 6 years old pababa, or 6 months lang siya. Kasi ito, yung kay Bunso, si Matmat, kinuhanan ko na yan ng college fund niya. I always joke na kapag nag-college si Bunso, milyonaryo yon. Diba? So, bakit ko yan ginawa is because I want to make sure that if hindi naman kasi natin, we don't want it, pero we need to prepare. This is my way of showing to my family, kay Mrs., mga anak ko, that mahal ko sila. Na if ever something happened to me, sigurado ako na makakapag-college sila. Yan po yung purpose niyan. Okay? So it's not about the money, it's not about the but it's about making sure that they will have a good future. Kasi syempre lahat naman tayong magulang, gusto natin na hanggang maaari, we are doing our best na wag daanan ng mga anak natin yung pinagdaanan natin nung bata pa tayo. Okay? So, how about long-term perspective? Okay, so it's not about timing the market, but it is how long, kung gaano ka katagal sa market. Kasi the market will go up, the market will go down. Ang tanong po dyan is nag-i-invest ka na ba? Diba? So, mutual fund is something that we always encourage. You need to learn para, ito po kasi yung sad reality. Maraming OFW napakasipag. They are so masipag that nakalimutan nila na yung pera pwede rin palang magtrabaho sa kanila. Kaya ang nangyari, tumanda na sila sa pagiging OFW, wala pa rin silang savings. And they miss the time or they miss the opportunity na magkaroon ng ganito. Na yung sila nagtatrabaho at yung pera nila nagtatrabaho din para sa kanila. Because if you will not go to this if you will not start on this transition, kung hindi ka po mag-uumpisa na maghanap ng way para yung pera mo magtrabaho habang nagtatrabaho ka, hindi ka po pupunta dito. Na yung pera mo, siya na lang yung pwedeng magtrabaho sa'yo. Anong ibig sabihin yan? You will work for the rest of your life. If you will not learn how money will work for you right now while you are strong and working, hindi ka po darating dito. And take note, kung hindi ka po mutant, kung hindi mo relative si Wolverine, isa lang po ang ibig sabihin niyan, tatanda ka. So darating ka po sa point ng time na kung saan kahit gusto mo magtrabaho, hindi na po kaya ng katawan mo. So start your journey going to the man. Ikaw nagtatrabaho at yung pera mo nagtatrabaho rin para sa'yo, para dumating ka sa point na kung saan yung pera mo sapat na para magtrabaho lang para sa'yo. Okay? So yan po yung ating mutual fund. Q&A na po tayo. And I hope na meron po kayong natutunan. May natutunan po ba? Nag-198 pala tayo. So time check is 9:36. So tamang-tama, 1 hour lang yung training, which is yan yung gusto po talaga natin because we want to have a lot of Q&A. Okay? So magi-start na po tayong Ito lang po if you have a question, pwede nyo pong i-mute yung sarili nyo. Pwede rin po kayong mag-raise ng hand. Pwede rin po kayong mag-type doon sa chat natin. Okay, so sasagutin po natin yan. Okay, but let's focus first on the ito lang yung disclaimer natin. Let's focus on the topic itself. So ibig sabihin, let's focus on mutual fund. Okay? Okay po ba 'yon? Thumbs up? Okay, so yan. So sige, Sis Judian, una ka kasi nag-unmute ka na kanina. Sis Judian, naka-mute po kita. I-mute mo po uli yung sarili mo. Grabe siya. Okay, so yan. Ano po yung tanong mo, si?
Actually, alam ko na yun, di ba, dati niyo pa tinuturo yung about dun sa anak niyo. Ngayon ko lang nakita, ginang ko kasi, nakapangalan sa anak niyo, Hindi po Sul kita Dibo. masyadong marinig, sis. Hindi po kita masyadong marinig. Maingay kasi may Hmm. yung Sul Dibo po ng anak niyo kasi, umilang siya kanina. Narinig niyo po ba yung name? Nakapangalan sa anak ko. Oo. Oh, ngayon, ano po yung tanong? Paano niyo yung nagawa? Paano ko po yung nagawa? Okay. So ngayon po, ano po 'yan? Kasi may baka i-clear ko rin po. So yung IMG Soldibo po natin, okay? So yun po nakataya po yun doon sa membership natin. So hindi nyo po 'yan pwedeng pwede nyo kung gusto nyo po yung ITF, yung interest fund na sinasabi ni Glenn Jimenez. Yes, ITF po yun, interest fund po yun, bro. Yung sa youngest ko, kay interest fund po yun. So kung gusto nyo po yun, you need to apply yung normal account ng Soldibo. You need to fill up a form, you need to fill up ng and then kailangan nyo po yung regular process natin dati. Okay, ngayon kasi yung IMG Soldibo, nakataya po yan sa membership po natin. So hindi mo po yan pwedeng gamitin for ITF. Okay? Pero pwede po 'yan. Pwede mo pong gawin, mag-open ka ng yung normal, yung hindi IMG Soldibo na Soldibo, pwede mo pong gawin yung ITF. Okay, investor to yung bata kapag minor siya. Okay? Parang direct? Yes, magda-direct ka po. Fill up ka ng application form. Katulad nung dati, yung ginagawa natin dati. Opo. Pero ang po doon, hindi siya 1K a monthly. Ano po? Hindi siya 1K a monthly. Hindi siya monthly? 1K. 1K ang hulog, hindi. Depende po yun sa iyo, sis. For example, for when you're doing a college planning para sa anak nyo po, ang unang-una po dyan, so ito yung mga nagtanong kanina, paano po ba gumawa ng college plan para sa anak? So simple lang po yan. Okay? Ang unang tanong po dyan is saan nyo po siya gustong pag-aralin? Okay? So bakit importante yon? Kasi kailangan nyo pong makuha kung magkano yung tuition dun ngayon. Okay? So for example, gusto niyo siyang pag-aralin sa school na malapit po sa inyo, kailangan niyo pong malaman kung magkano yung tuition doon ngayon. And then, i-factor in niyo po yung inflation rate. Usually, the inflation rate is, gamitin niyo na lang is 12% para makuha niyo po kung magkano yung kailangan niya kapag nag-aral siya, kapag nag-start siya nag-college 20 years from now o 10 years from now. Okay? So kapag nakuha niyo po yung total amount, i-divide niyo po yon kung ilang taon kayo mag-iipon. So malalaman nyo po kung magkano yung kailangan yung ipunin monthly. So ganun lang po siya. So kung ang nakuha nyo po is 3,000 a month, so 3,000 a month po yung ano nyo po. So yung 12% magne-negate na yan kasi 12% yung conservative sa mutual fund. So ganun siya. So, nakuha nyo po ba siya kung paano gawin? Sir, coach, hindi po masyado. May formula po kayo ulit. Kailangan yung mag-download nung ang kailangan nyo lang po dyan, let's make it simple. Ang kailangan nyo lang po dyan is ganito. Mag-download po kayo sa cellphone nyo, punta po kayo sa Play Store, i-download nyo po yung compounding interest. Yun po yung kailangan nyo po. Para ma-compute nyo po siya. Wealth calculator. I-download nyo po yung wealth calculator. And then from there, for example, yung sa akin kasi, yung kay ate, yung 600,000 nakuha ko yan, kinumpute ko yan sa na ang tuition every year is nasa 80,000. So 80,000 yung tuition, so ita-times mo po yan kasi gusto ko siya 5 years, engineering, so times mo siya ng 5 years, plus tapos i-factor in mo po yung 12% na inflation. So yung 12%, yun yung ine-expect mong pagtaas ng tuition fee per year. Kasi syempre nag-iipon ka di ba? So ang goal mo, kung ang inflation ngayon is, kung ang tuition ngayon is 80,000, so kung every year tumataas ng 12% yung tuition fee, so kailangan mo i-factor in yung 12% na inflation rate. So yung 12% na inflation rate, doon mo po yun gagamitin sa wealth calculator mo ngayon. Kasi yun po, compounding po kasi yun. So iba po yung simple interest sa compounding kasi. Magkakaroon ka po ng difference, magkakaiba po yung kalalabasan po niya. So ganoon lang po, yung formula is tuition fee, tapos ilang taon pa siya ngayon. So for example, kung 4 years old siya,
So magka-college siya. Ngayon ang age sa college is 20, di ba? So 20 minus 4. So ibig sabihin meron ka pa pong 14 years to 16 years to save. So nakuha mo na yung savings, yung kung ilang taon ka mag-iipon. Ngayon ang tanong, magkano yung kailangan mo? So para makumpute mo yung magkano yung kailangan mo pag nag-college yung anak mo, ang gagawin mo po dyan is yung tuition fee. Ngayon, ita-times mo siya ng 12% every year para makuha mo yung compounding niya. Kung 5 years mo siyang pag-aaralin, so i-times mo siya ng 5. So ganun lang po siya. So makukuha mo kung magkano yung kailangan mo na pera. So kapag nakuha mo na po yung kailangan mo na amount, i-divide mo po yun in 16 years. So makukuha mo po yung monthly na kailangan mong ipunin. Diba? So lalabas doon mga 3,000, 4,000. So ibig sabihin, yung 3,000 at 4,000 na yun, ilagay mo dapat sa investment na pwedeng magbigay sa iyo ng 12%. Kasi 12% yung ginamit mo sa inflation rate ng tuition fee. 12% pataas. And magagamit mo po yung mutual fund diyan kasi based on actual return, our mutual fund is giving mas malaki yung kaya nilang ibigay sa 12%. The 12% is conservative. Ano po ba 'yon? Nakuha po ba? Okay. Coach Melvin, Yes po. ano ba, i-verify ko lang. Bali, Okay. yung tuition fee po at present, Yes po. i-times mo siya dun sa inflation rate. Gamitin mo po yung 12%. Yes. Apo, yung 12%. And then, kung i-divide po siya sa number of years to say, times po siya sa kung ilang Taon siya years ng mag-aaral. Oh, ilang taon siya mag-aaral. Apo. And then divide po siya dun sa number of years na iipunin mo siya. Yes po. Ayan. Makukuha mo yung monthly na savings mo. Kung magkano yung kailangan mong ipunin. Nakuha na? Ang galing po, coach, nakuha ko na. Okay na. Okay. So yan. Honestly, ano po yan, kung titingnan niyo po, kung iintindihin niyo po yung financial blueprint natin, nandun siya. Na kasi na ano yan kung kabisado niyo yung financial blueprint natin, ganun siya nagwo-work. Meron kang target, tapos ano yung kailangan mong gawin ngayon. So ganun siya. Ganun, same concept lang siya. Okay? Thank you po, Coach Melvin. Welcome po. Pahingi ng pre-recorded mo. Hindi ko alam. Yun, si Bro Richard. I-upload niya po yan sa YouTube niya. So kapag in-upload niya po yan sa YouTube, please subscribe. Okay? Para naman baka yung mga pre-recorded natin sa is meron kayong pagkukunan. Okay? Bago po lang, Coach. Okay lang po yan, sis. Yan po yung meron po tayo. Direct po ba sa Rambers? Direct po sa Rambers, ano po yung direct? Yung pong kaninang sinabi niyo po na yung old way ng pag-subscribe doon. Hindi po. Mag-o-open ka po ng So, 'di ba ngayon part of our benefit is yung kung titingnan niyo po kasi pinabilis ni IMG, ang ginawa ni IMG kasi, ang goal ng IMG po kasi is that every member will become an investor. Yan po yung goal ng IMG. Kaya nga napakabait ng IMG. Kaya ang ginawa niya, part ng membership mo, part of it, pupunta sa investment mo kagad sa mutual fund para investor ka na kagad. But the thing is, hindi po siya ganun kadali talaga kung titingnan mo. The old process, kasi kung titingnan mo po yan, i-versus mo siya kapag nag-o-open ka po ng bank account. Di ba kapag mag-open ka ng bank account mo, pupunta ka sa bangko, magpipil up ka ng maraming form, mag-aano ka ng So, ganun din po, honestly, mas po yung mutual fund kasi mas highly regulated po yan. So, ganun din po kami dati nung ginagawa po namin. So, ngayon, ang ginawa ni IMG, as member, hindi na po tayo, naka-tie up na po dun sa membership application natin, yung application sa IMG Soldibo. So, hindi na tayo nag-fill up ng mutual fund application form. So, but if you want to use an ITF, katulad yung ginawa ko, you need to go to dun sa hindi IMG Soldibo ang gagamitin yung mutual fund, kundi Soldibo mismo. Okay? So, Soldibo din siya, Soldibo mismo yung gagamitin nyo. Dadirect po kayo sa Soldibo. So, hindi po si Rambers, kasi si Rambers po is distributor po siya.
Ang mutual fund company is Soldibo, Philequity, PhilAm, Sun Life. So depende po sa inyo kung ano po yung mas gusto niyo. Okay. So si Sis Jaina, Sir, saan mas mabilis makaipon ng 5 million? Sa mutual fund o sa Kaiser? So ito Sis Jaina, depende po yan sa'yo. Okay? Sa mutual fund, kung meron ka ng pera ngayon, okay, kung ang goal mo lang is investment, kumita yung pera mo sa mutual fund, so meron ka ng pera ngayon, ano po yan, pwede mong gamitin yung mutual fund. But I recommend is that you follow your financial blueprint. Follow mo po yung financial blueprint, yun, doon mo po makikita. And kung ang goal mo is magkaroon ka ng 5 million na savings, ang pinakamabilis po is you share the mission. Okay? Yan po yung pinakamabilis para makapag-save ka ng 5 million. Siguro in 5 years, kaya mo nang gawin yan. Okay? Or 10 years siguro. Okay? Ayan. Or hindi, siguro 5 years. 5 years. If you share the mission, if you fall in love with the mission, yung 5 million, 5 years, kuha mo na yan. May kanyang ka ng savings. So, okay, sir, paano po ba kung gusto kong kunin investment sa Soldibo Fund? Ano po ba ang requirement at para makakuha ng at ilang pa proseso? So, I'll be honest with you sis, dati ang mutual fund, ang turnaround time po niyan is ang ano po, ang sa admin is 15 to 21 days. Ang turnaround po ang turnaround po, yan yung standard ng admin natin. So kung ang tanong mo kung gaano kabilis, is mag-i-start pa po yan doon sa time na na-receive nila yung application mo. Kasi sabi mo regular investment eh. So ibig sabihin magpi-fill up ka ng application form mo ng Soldibo kung gusto mo ng ITF, and then ang gagawin mo po diyan pag nakapag-fill up ka na po, ang requirement po diyan is 2 valid ID with 3 specimen signature each ID. I-scan mo po yan, isi-send mo po yan sa IMG support, ipapa-approve mo. Pag na-approve na po yan, i-advise ka nila kung na magpadala ka na ng initial investment mo. At ipapadala mo po, ipapa-LBC mo po yung hard copy ng application form mo. Kapag OFW ka, ganyan po kami, ginagawa namin. So ipapa-LBC mo yan. Kapag na-receive yan ng IMG, doon po mag-i-start yung 15 to 21 days na turnaround time. Okay, Sis Josie, clear? Claro, recto? Okay. Sa mga humihingi ng recording po, just get in touch with our SMD Richard Peredo. Siya po yung in charge diyan. Okay, please subscribe doon sa YouTube channel niya. Okay. So, bro, kung kukunan ko yung anak ko ng mutual fund, ano po bang requirement niya? So, same lang po, Sis Tony. Fill up ka po ng application form. 2 valid ID with 3 specimen signature. Sa anak po, pag minor, kailangan po is yung birth certificate. So magiging investor to po siya. And ikaw po yung mag-fill up ng lahat ng ikaw yung magsi-signature, i-care off mo lang doon sa ano. So lahat ng information sa ano is yung information niya, but yung signature po is isusulat mo yung pangalan niya, tapos i-care off mo, ikaw yung magsi-signature sa investor to. Ang kailangan po niya na ID is birth certificate. Yung PSA yata na ngayon eh. Yan lang po. So all hard copy yan, bro? Yes po. Okay. So it is a highly regulated. So though hindi naman nila ni-required yung original na PSA, basta magbigay ka lang ng Xerox copy, and then pero kailangan mo siya signaturean, 3 specimen signature. Okay, bro. Okay. Thank you. Pero yung application mo po dapat original copy yan na yung application mo po. Okay. Okay. Thank you, bro. Welcome po.